Magandang araw mga mag-aaral. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin, binibining Hani? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama namo na sa mga langit, pagdagan ng imong nalulungkot ka naman, nangyarihan, matungan ng pagbuhat niya sa iyo, may nasanayin ng kanalang sa mga pagdagan natin ka naman, mga pasalamat. Amen. Magandang araw mga bata! Kumusta naman ang inyong araw ngayon? Magandang araw din po, ma'am. Okay lang naman po kami sa araw na ito. Magaling! Bago natin simulan ang ating talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang minutong sayaw. Familiar ba kayo sa sayaw na Baby Shark? Opo. Magaling! At dahil familiar kayo sa sayaw na ito, ay magpapatugtog ako at saka sasayawin nyo. Maliwanag ba mga bata? Opo, ma'am. Okay. That's English. Baby shark, 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 mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark, daddy shark, grandpa shark, grandpa shark. Magaling! At dahil tapos ng ating sayaw ay dadako naman tayo sa pamantayan sa ating klase. Ano sa tingin nyo ang gagawin kapag ang guro ay nasa harapan at nagsasalita? Sa tingin ko po, ang narapat na gawin ay makinig ng mabuti at panatilihing tahimik. Magaling! At paano naman kapag meron kayong katanungan? Ano ang inyong gagawin? Ang gagawin po namin, ma'am, ay itataas ang aming kamay at saka doon na po magtatanong. At paano naman kapag sasagot sa mga katanungan? Itataas din po ang kamay. Mahusay! May mga lumiban ba sa araw na ito? Wala po, ma'am. Okay, magaling! At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, nais ko munang itanong sa inyo kung ano ba ang ating tinalakay sa nakaraang diskusyon. Ang huling tinalakay po natin sa nakaraang diskusyon ay patungkol po sa dalawang bahagi ng pangungusap kung saan ito po ay ang paksa at ang panaguri. Mahusay! At dahil dyan, maaari ba natin siyang bigyan ng 3 palakpak? Ano nga ulit ang simuno? Ang simuno po ay siyang binibigyang pansin sa loob ng pangungusap. Magaling! Paano naman ang panaguri? Ang panaguri naman po ay ito ang nagbibigay ng kaalaman patungkol sa isang paksa. Mahusay! At naalala niyo pa ang ating tinalakay sa nakaraang diskusyon. Upang magkaroon kayo ng ideya patungkol sa paksang ating tatalakayin sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang laro. Handa na ba kayo mga bata? Handang-handa na po, ma'am. Magaling! At dahil dyan ay papangkatin ko kayo sa 3 grupo. At tig-isang grupo ay bibigyan ko ng tig-isang pangungusap. At ang gagawin ninyo ay tutukuyin ninyo ang mga tag-ong pangalan sa pangungusap na aking ibibigay. Ito ang pangungusap sa unang grupo. Sa pangalawang grupo naman. At sa pangatlong grupo.
Ang unang grupo ay dito uupo, pangalawa dyan, at pangatlo dito. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang tukuyin ang mga tagong pangalan na nakapaloob sa pangungusap na aking ibinigay. At dahil tapos na ang inyong 2 minuto, pumili kayo ng isang representante bawat grupo at basahin ninyo ang inyong pangungusap at tukuyin kung alin doon ang tagong pangalan at ipaliwanag. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. Maaari nyo bang iulat unang grupo? Ako po ang tagapag-ulat sa unang grupo. Ang pangungusap po na aming natanggap ay si Carla ay masaya dahil siya ay nakatanggap ng premyo. At ang mga tagong pangalan po rito ay si Carla at ang siya. Si Carla ay tumutukoy sa isang paksa, habang ang siya naman ay ginamit para tukuyin rin ang Carla. Ngunit ito ay ginamit upang mas maging malinaw ang isang pangungusap at mas maging maikli po ito. Magaling! Maaari ba nating bigyan ng 5 palakpak ang unang grupo? Sa pangalawang grupo naman, maaari nyo bang basahin ang inyong pangungusap at ipaliwanag? Ang aming pangungusap po ay, ang aking aso ay naglalaro buong araw kaya siya ay napagod. Ang aso po ay ang tagong pangalan at ang siya naman po ang isa ring tagong pangalan na naglalarawan sa aso bilang pamalit. Magaling! Sino naman ang mag-uulat sa pangatlong grupo? Ako po, ma'am. Maaari mo bang basahin ang inyong pangungusap at tukuyin kung alin dyan ang tagong pangalan at ipaliwanag? Kami ay magkasama sa proyekto kaya't kami ay nagtulungan. Ang tagong pangalan po dito ay kami. Ginamit po ang kami bilang pamalit sa mga pangalan na dapat banggitin upang ito ay mas paikliin. Mahusay! Maaari ba natin silang bigyan ng barangay club? At dahil dyan, mayroon na ba kayong ideya sa kung ano ang susunod na paksang ating tatalakayin? Mayroon na po. Ano sa tingin nyo ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Sa tingin ko po, ang paksang tatalakayin natin sa araw na ito ay nagtutungkol sa mga panghalip bilang pamalit sa paksa. Pwede. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa panaguring panghalip. Bago natin simulan talakayin ang mga paksang ito, ay babasahin muna natin ang mga layunin sa ating talakayan sa araw na ito. Maaari mo bang basahin, Binibining Sunshine, ang ating layunin para sa araw na ito? Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay kinakailangang na ipaliliwanag ang kahulugan ng panaguring panghalip, nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang panaguring panghalip, at nakatutukoy ng mga panaguring panghalip sa isang pangungusap. Mahusay, at dahil dyan ay magpapatuloy na tayo sa ating talakayan. Latin! Wait lang ha. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Binibining Jessa, maaari mo bang basahin ang ating paksa sa araw na ito?
Ang panaguring panghalip ay isang uri ng panaguri na gumagamit ng panghalip bilang bahagi ng payag upang tukuyin ang simuno. Madalas itong ginagamit upang bigyang diin o tukuyin ang kaugnayan ng simuno sa pangungusap. Mahusay. Ang panaguring panghalip ay gumagamit ng panghalip sa isang pangungusap bilang panaguri. Halimbawa nito ay unang halimbawa ay ang una, siya ang napili bilang leader ng grupo. Ang siya rito ay ang panghalip na ginamit bilang panaguri. At ang paksang kanyang nilalarawan o binibigyan ng impormasyon ay ang leader ng grupo. Sa pangalawang pangungusap naman na ikaw ang nagbibigay ng ideyang ito, ang panghalip na ikaw ay ang panaguring panghalip na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nagbigay ng ideya. Sa pangatlong halimbawa naman ay sila ang unang dumating sa bahay. So ang panaguring panghalip na sila ay ang nagbibigay ng impormasyon sa mga unang dumating sa bahay. Ang panaguring panghalip ang ginamit ang panghalip bilang panaguri sa isang pangungusap. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. May mga katanungan pa ba, mga bata? Mayroon po akong katanungan, ma'am. Ano ang iyong katanungan, Binibining Razel? Ang katanungan ko po ay, nais ko lang pong linawin kung paano po naging panaguri ang siya. Gayong ang siya po ay ginagamit na panghalip sa simuno. Kung iano po natin sa isang pangungusap, siya ay magaling sumayaw. So, ang siya ang simuno. Tapos, ang panaguri ay magaling sumayaw. So, paano po naging panaguri ang siya? Gayong ito po ay pamalit sa paksa. Naging panaguri ang siya sa pangungusap na siya ay magaling sumayaw dahil ang salitang siya ay ang panghalip. Ang panghalip na ito ay ginamit bilang panaguri o salitang naglalarawan sa simuno na magaling siyang sumayaw. Ang simuno sa pangungusap ay magaling siyang sumayaw at ang panghalip na sila ay ang ginamit na panaguri sa pangungusap kaya siya naging panaguring panghalip. May mga katanungan pa ba? Wala na po, ma'am. At dahil wala na kayong mga katanungan, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. Binibining Lendy, ano nga ulit ang panaguring panghalip? Ang panaguring panghalip po ay isang bahagi ng pangungusap kung saan ito ay nagsasaad patungkol sa simuno na ginamit bilang panghalip. Kapag ang panghalip ang ginamit bilang panaguri, tinatawag po itong panaguring panghalip. Tumpak ang iyong sagot, Lendy. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng isang halimbawa ng panaguring panghalip? Okay, Binibining Via. Isa pong halimbawa ng panaguring panghalip ay ang pangungusap po na sila ang mga bisitang darating mamaya. Paano mo naman masasabi na ang sila ay ang ginamit na panaguring panghalip sa pangungusap na iyon? Ang sila po ang ginamit na panaguring panghalip sa pangungusap dahil ito po ay naglalarawan o tumutukoy sa mga bisitang darating mamaya. Mahusay, maaari ba natin siyang bigyan ng 5 palakpak? May gusto pa ba kayong linawin o gustong malaman? Wala na po, ma'am. At ngayon, dahil wala na kayong katanungan,
magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na po, ma'am. Meron ako ditong bola na hindi mukhang bola. At ang gagawin ninyo ay ipapasa sa inyong mga katabi. At magpapatugtog ako ng isang musika. At kapag huminto ang musika at sa iyo natapat o sa iyo huminto ang bola, bubunot ka ng isang katanungan at ito ay iyong sasagutin. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. Ang bola ay magsisimula kay Binibining Jassel. Magpapatugtog ako dito ng isang musika at ang gagawin ninyo ay ipapasa ninyo sa inyong mga katabi. At dahil sa iyo huminto ang bola, Binibining Jasmine, ay bubunot ka ng isang katanungan sa aking mahiwagang payong. Bubunot ka ng isang katanungan at sagutan mo ito dahil sa iyo huminto ang bola. Maaari mo bang basahin ang unang katanungan? Sa pangungusap na siya ang nagdala ng regalo para sa kaarawan mo, tukuyin kung alin ang panaguring panghalip at ipaliwanag. Ang panaguring panghalip po sa pangungusap ay siya, at ito ay naging panaguring panghalip dahil ito ay naglalarawan kung sino ang nagdala ng regalo para sa kaarawan mo. At dahil dyan, bibigyan natin siya ng 10 palakpak. At magpapatuloy ang ating aktibidad. Kaya ipagpatuloy ko ang musika ang aking pinatugtog. At dahil sa iyo, huminto ang bola, Binibining Tiffany. Bubunot ka ng isang katanungan sa aking mahiwagang payong. Ano ang panaguring panghalip? Ang panaguring panghalip po ay ang paggamit ng panghalip bilang panaguri upang magbigay impormasyon sa simuno. Magaling! Maaari ba natin siyang bigyan ng 3 palakpak? Meron na lang tayong isang katanungan dito at isa sa inyo ang maswerteng makakasagot sa ating tanong. Binibining Maylin, sa iyo huminto ang bola. At nandito na ang iyong mahiwagang tanong. Magbigay ng isang pangungusap na may panaguring panghalip at ipaliwanag. Ang pangungusap po na aking may bibigay ay sila ay dumating ng maaga. Ang panaguring panghalip po ay sila at naging panaguring panghalip po ito dahil ito ay nagbibigay o naglalarawan sa mga dumating ng maaga. Tumpak ang iyong sagot, Maylin! At dahil tama ang sagot ni Binibining Maylin, maaari ba natin siyang bigyan ng Dunisha Club
Alam nyo ba iyon? Hindi po. Ganito lang. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Kayo nga. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. At dahil tapos na tayo sa ating talakayan, ngayon ay balikan ulit natin ang paksang tinalakay natin kani-kanina lang. Ano nga ulit ang panaguring panghalip? Ang panaguring panghalip po ay ginagamit o gumagamit ng panghalip upang magbigay linaw o maglarawan patungkol sa simuno ng isang pangungusap. Napakahusay! Talagang nakinig ka sa ating talakayan. Maaari ka bang magbigay ng isang pangungusap na may panaguring panghalip? Binibining Rush? Ang pangungusap po na aking maibibigay ay siya ay magaling kumanta. Ang panaguring panghalip po ay siya na naglalarawan sa simuno na magaling kumanta. Magaling! At dahil dyan, magkakaroon ulit tayo ng panibagong aktibidad. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na po, ma'am. Ngayon ay papangkatin ko ulit kayo sa 3 grupo. Bawat grupo ay bibigyan ko ng munting watawat at ang gagawin ninyo ay paunahan kayo sa pagtaas ng watawat na ito at kung sinong grupo ang naunang magtaas ng kanilang watawat ay sila ang sasagot. Kapag mali naman ang sagot sa grupong unang sumagot ay magkakaroon ng tsansa ang ibang grupo. Ang gagawin ninyo ay magbibigay ako ng mga panghalip at gagamitin ninyo ito sa pangungusap bilang panaguring panghalip. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. Tindihan nyo na ang ating paksang tinalakay, ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong aktibidad. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Unang grupo, pangalawang grupo, at 3 grupo. Bibigyan ko kayo ng munting watawat at ang gagawin ninyo ay magpaunahan kayo sa pagtaas nito at magpapakita ako ng mga panghalip at gagamitin ninyo ito sa pangungusap bilang panaguring panghalip. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. Narito ang 3 watawat. Unang grupo ay bibigyan ko ng pulang watawat. Sa pangalawang grupo naman ay ang berdeng watawat. At sa pangatlong grupo ay ang dilaw na watawat. Narito ang mga panghalip na aking ipapakita. Ang gagawin nyo lang ay magpaunahan kayo sa pagtaas ng inyong bandila upang sumagot. Unang panghalip ay ang Okay, pangatlong grupo. Dahil kayo ang naunang magtaas ng inyong bandila, kayo ang sasagot sa unang katanungan. Ang pangungusap po na maiaano namin sa sila ay sila ang huling dumating sa patimpalak. Magaling! May 1 puntos ang pangatlong grupo. Ang susunod na panghalip ay ang ano? Pangalawang grupo, dahil kayo ang naunang magtaas ng inyong bandila ay kayo ang sasagot nito. Ang pangungusap po ay ano ang iyong hinahanap? Maaari mo bang ipaliwanag? Kung saan ang panaguring panghalip? Ang panaguring panghalip po ay ang ano? Okay, magaling!
May isang puntos na rin ang pangalawang grupo. Tig-iisang puntos na ang pangalawa at pangatlong grupo. Ang susunod na panghalip ay ang panghalip na ito. Unang grupo, dahil kayo ang unang nagtaas ng inyong munting watawat, kayo ang magkakaroon ng tsansang sumagot sa ating. Ito ang pinaka-importanteng talakayan sa araw na ito. Magaling! At dahil dyan, mayroon na kayong tig-iisang puntos. At ang susunod na panghalip na aking ipapakita ay ang panghalip na iyon, pangalawang grupo, dahil kayo ang naunang magtaas ng inyong watawat. Kayo ang sasagot sa panghalip na ito. Iyon ang hinahanap ng aking kapatid buong maghapon. Magaling! Saan naman ang panaguring panghalip? Ang panaguring panghalip po ay ang iyon, kung saan ito ay naglalarawan o nagbibigay ng paglalarawan sa hinahanap ng aking kapatid buong maghapon. Magaling! May 2 puntos na ang pangalawang grupo at ang natitirang grupo ay may tig-iisang puntos. Ang susunod na panghalip na gagamitin ninyo sa bilang panaguring panghalip sa isang pangungusap ay ang panghalip na ako. At dahil unang nakataas ng watawat ang pangatlong grupo, sila ang sasagot sa magbibigay ng isang pangungusap gamit ang panghalip na ito. Ang pangungusap po ay, ako ay aalis bukas. Mahusay! Mayroon ng tagda 2 puntos ang pangalawa at unang grupo at ang natitirang grupo na lamang ay ang pangatlong grupo. At ang panghuling paksa, panghalip na aking ipapakita ay ang panghalip na tayo. At dahil ang pangatlong grupo ang unang nakataas ng kanilang munting watawat, maaari nyo nang gawan ng pangungusap ang panghalip na ito bilang panaguri. Tayo ay magtutulungan upang makamit ang tagumpay. Mahusay! Maaari ba nating palakpakan ang inyong mga sarili dahil ang galing nyo sa araw na ito. At dahil dyan, meron pa bang mga katanungan? Wala na po, ma'am. At dahil wala na kayong mga katanungan, ay magkakaroon na tayo ng isang pagsusulit. Ayun na. Magkakaroon tayo ng pagsusulit. Basahing maigi ang panuto para hindi kayo magkamali sa ating pagsusulit. Ang gagawin ninyo ay kukuha lamang kayo ng isang kapat na papel at isulat ninyo ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto na sagutan ang mga katanungang ito.
At dahil tapos na ang 5 minuto, magwawasto na tayo sa inyong mga sagot. Sino ang gustong bumasa sa unang katanungan? Ako po, ma'am. Okay, binibining litran. Ang nanalo sa patimpalak ay siya. A. Nanalo. B. Siya. C. Patimpalak. D. Ang sagot po ay siya. Letrang B po. Magaling! Ang panaguring panghalip sa unang katanungan ay ang letter B, ang siya. Sinong gustong bumasa sa ikalawang katanungan? Binibining Luna. Ako po. Okay. Ang pinakamagaling sa klase ay ikaw. A. Ikaw. B. Klase. C. Pinakamagaling. D. Sa. Ang panaguring panghalip po ay ang letrang A. Ikaw. Mahusay! Pangatlong katanungan. Ang matapat sa kanila ay ako. A. Kanila. B. Ako. C. Matapat. D. Ang sagot po ay letrang B. Ako. Mahusay. Ang pang-apat na katanungan naman. Ang laging tumutulong sa grupo ay kami. A. Grupo. B. Tumutulong. C. Kami. D. Laging. Ang sagot po ay kami. Letrang C. Napakagaling! Binibining Rash. Sa panglimang katanungan naman, binibining Minea. Ang may pananagutan sa proyekto ay sila. A. Proyekto. B. Sila. C. Pananagutan. D. Ang tamang sagot po ay sila. Letrang D po. Mahusay! Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Ako po. Magaling! At maraming nakakuha ng 5 puntos. Sinong nakakuha ng 4 na puntos? Wala Wala. po. At dahil dyan ay bibigyan natin ng 5 palakpak ang ating mga sarili. Magkakaroon naman tayo ng karagdagang gawain. At dahil tapos na ang ating pagsusulit, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Ang gagawin lang ninyo ay sumulat ng 5 pangungusap na may panaguring panghalip. Ito ay isusulat ninyo sa kalahating papel. Maliwanag ba, mga bata? Maliwanag po, ma'am. May mga katanungan pa ba? Wala na po. At dahil wala ng katanungan, maaari ba ninyong pulutin ang mga papel na nasa sahig? At dahil dyan, maaari na kayong umuwi sa inyong bahay at magpahinga. Dahil tapos na ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat at paalam.